Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta at bigyan buhay ang magagandang lugar na aking napag-aralan noong ako ay elementarya. Ang mga laman ng aking mga libro noon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, samahan niyo akong bisitahin ang 82 probinsya ng ating bansa. Ako si Kiko Kalikasan, tubong Pasig, anak ng Pasig, at ito ang Philippine Loop Season 2. Ito ang kwento sa likod ng 29 na araw ko sa kalsada. Sinimulan ko ang aking pagpadyak sa bising kalsada ng downtown area ng Impanta, kung saan ako natulog at nagpalipas ng magdamag. Hanggang sa makaliko nga ako sa isang kalsada na papunta sa bayan ng General Lacar. Excited ako kasi nga ito ang unang pagkakataon na makita ko ang bayan ng General Lacar. Wala akong idea kung anong meron sa lugar at lalong wala akong kakilala. Hanggang sa parating ko ang tulay na naghihiwalay sa bayan ng Impanta at General Lacar. Morning guys, papasok na ako ng bayan ng General Lacar. First time ko rito eh. Yan o. Hanggang sa parating ko nga ang kanilang arko. Pero sino nga ba talaga si General Lacar? Bakit sa kanya ipinangalan ang bayan na to? Taong 1906 nang isinilang sa barangay Anuling si Guillermo Lacar. Sa ako pa noon ng Impanta ang bayan na to bago ipinangalan sa kanya. Naging pinuno ng 1st Infantry Battalion Division ng USAPE at lumaban sa pwersa ng mga Hapon noong panahong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagtapos siya sa Philippine Military Academy at naging pinuno ng Philippine Constabulary noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, pero nahurin din siya sa Jones Isabela. Dinala siya sa Manila at noong binitay noong September 21, 1946 at ginawaran ng titulong Brigadier General ni President Elpidio Carino. July 21, 1949, tuloy nang ipinangalan ang lugar sa kanya. Ang nooy sako pa ng Impanta, ngayon ay naging General Lacar. Maliit lang na bayan ang General Lacar, pero ito ang pinakadulo ng silangan ng Pilipinas. Patag at sementado ang kalsada at may mga dadaanan akong malawak na palayan. Hanggang sa umabot na ako sa pinakadulong kalsada. Good morning guys, nandito pa rin ako sa General Lacar. Hindi ko sukat nakalain na sa likod ng residential area na to ay mayroong dagat. Grabe. Hindi po talaga hindi po talaga akalain na may dagat dito eh. Yung dagat dito ang naghihiwalay sa General Lacar at probinsya ng Dingalan. Yan o. Tinaha ko ang medyo maputik at baku-bakong daan papunta sa tabing dagat. At ang marating ko nga akal ng karagatan ay payapang alon ang bumungad sa akin. At ito nga ang dulong silangan ng Pilipinas kasi pagkatuwid yun sa kabila, Degalal Aurora na, ibang probinsya na yun. Pinurin ng buhangin dito pero hindi white sand. Pwede nyo magamit ang mga buhangin dito kung kayo magpapatayo ng bahay kasi nga nakabistay na. May mga bundok at rock formation din kayo makikita. Nagkalat din ang mga bato at pebbles sa lugar. Yun nga lang, hindi katulad sa Dipakulaw na malalaki. Dito maliliit. At yung iba, ginawa ng hanap buhay ang lugar na to. May nagtayo na ng kani-kanilang resort. May makita na rin kayong mga cottages dyan sa tabing dagat. Malinis at kalmado ang dagat. Enough na para dito magbanding ang buong pamilya at magbabarkada ngayong summer. Kaya kung taga Manila ka at gusto mo tumakas sa ingay ng lungsod ng Manila, 2 hours away lang from Manila, mararating nyo lang atong General Lacar. Just boy, it feels so good. Bawat aroma sumasaya, magmula nang nakita ka. Lubang wala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Feels like someone I'm with you, parang islang pantropiko. Can't wait to go back with you, sa islang pantropiko. At katulad nga sa maraming bansa, sa tubig din nagsimula ang sibilisasyon natin mga Pilipino. Natutunan mga sa unang taon noon ang panghuling isda bilang kanilang source of living just to survive for their everyday routine. And eventually, nauso ang barter o kalakalang galyon, ang pagpapalitan ng mga produkto ng bawat bansa. At dito lang ako nagpalipas ng magdamag. At yan ang kwento sa likod ng pang 29 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.